Blessed are those who believe without seeing. John 20, verse 29. Welcome back mga katiyat sa ating pressure marker analysis. Part 2 video ito ng isang na-analyze natin noong last week at mayroong nadagdag na pictures. Kaya ginawa natin ng pangalawang video para mas lalong maganda ang result ng ating analysis. Okay, ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga katiyat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ko na babanggitin ng mga pangalan para hindi haba ang video. At sa ating mga katiyats all over the world. Kumusta kayong lahat dyan? Okay mga katiyats, magandang buhay sa lahat. Ito ay atin ang na-analyze noong last week. Ito yung bato na hugis, hayop ang kanyang ulo na may mata. Ngayon sa ibang anggulo pala ay parang paa. Parang sapatos siya na nakaharap sa atin. At sa unahan nito, dito sa banda sa atin, ay mayroong bato na may marka na treasure underside. At sa likod naman ito, ayan, malusog na bato, mabilog. Pwedeng merong treasure inside the rock. Ayan, at diyan, tinapyas, napakakinis. Yung pisngi niya, tinapyas, flat na flat. Very smooth. Kaya may kahulugan din yan. It can be na nandyan. Okay, mamaya atin yan bigyan ng analysis. Ayan, sa unahan, diyan sila nagugay, diyan nakatingin yung ibon. At meron pa palang kawayan doon sa unahan, no? So, pwedeng yung kawayan na yan ang last resort na paghukayan nyo. Pwedeng tinanim yung kawayan at sa baba niyan ay nandoon ang big item. Itong sa mga triangulation ng rock at yung sa in between the rocks, yan ay ang mga small deposit. Okay, so atin muna panoorin ang buong video bago tayo magbigay ng analysis.
ka-TH, ito ay isang marker na na-decode na natin noon na analyze ang mga digging spot at gumawa na sila ng mga hukay ayon sa ating remapping dito. Ngayon, ito yung hukay nila kasi itong mata ng hayop na ito ay nakatingin dito, which is treasure underside. Din sa baba nito ay meron pang bilog sa banda rito. Kaya ang hukay nila ay sa harapan ng bato na ito. Kasi narito ang treasure underside. Okay, tingnan natin ang progress ng kanilang hukay. Okay, so ito yun. Ito yung malaking hole. Ito yung treasure under, may dot sa gitna. At ito yung hukay nila dito. Ito. Okay, tingnan natin kung anong nakita nila. So, ito yan. Dito yung bilog at dito yung treasure underside. Yan dito. Ngayon ay kung wala talaga doon or kahit meron doon, itong dito, napansin nyo ba ito mga ka-TH? Parang tinapyas talaga ito, straight na straight. Yan. Straight na straight yan. At kung tingnan nyo naman itong bato rito, nakasilant din siya. Oh. So ito, atin na ito na-analyze noon na pwedeng in between the rocks. Dito na espasyo ay meron din. Kaya kung hindi nyo pa ito nahukay, hukayin nyo rin ito. Itong space dito, pahaba lang siya ganyan. Magandang ano ito, marker. Wala nga siyang mga markang litra, arrow, at kung ano-ano pa. Bilog lang at hugis ng hayop. Ito'y ulo ng hayop. Kung ano mang hayop yan, ay meron siyang mata
na nakalingon. Ibig sabihin nasa likod niya kasi nakalingon siya. So nasa likuran or dito na banda ang item. At pwede rin literal na nasa likuran. Dito talaga yan, sa likuran niya. Ngayon kung napansin nyo itong malaking bato, ito bilog na bilog yan. Yan ang pwedeng merong treasure inside the rock. Nakita ko kanina meron kayong dalang Minelab metal detector. I-detect nyo itong bato na ito, itong malaki, sa ibabaw, sa buong gilid, sa buong palibot niya. Detect nyo ang bato kasi kung merong laman yan, madidetect yan ng Minelab kasi 2 feet. 2 feet mahigit naman ang ano niyan, ang lalim na madetect niya. Kahit sa loob ng semento ay makapag-detect din siya kapag merong precious metal. Okay, so maganda ang mga posisyon kasi ng bato diyan, maganda. Kahit walang mga marka katulad nito, ito yung nakatalikod na narito yung mata, yan ang ulo ng hayop. Ito yung kanyang liig at pwede rin siyang parang sapatos. Ayan, nakaganyan, no? At kung sapatos yan, dito yan nakaharap. Kaya ganun pa rin, ang tinuturo nito ay yung bato na merong yung treasure under sign, ganyan na bato. Yun yung hinukay nila, ito na direksyon. At kung wala doon talaga mga katits, doon sa under the rock, ngayon dito yung na bato nakalagay. Kung wala doon, itong space dito in between, pwedeng dito nakatago yan, nakabaon. Kasi ang mga Hapon talagang magaling sila magbigay ng puzzle. Kahit ngayong sila yung unang naka-invento ng tinatawag na Enigma box noong World War II. Sila lang yung nakakabasa ng message. Ang message nila sa Telegram ay hindi mababasa ng Hapon, hindi mababasa ng Amerikano. Bagong mga sign ang ginamit nila sa typewriter. At pag mag-type sila ng telegraph, ang lalabas doon na hindi mo maintindihan ng mga words. Kaya yun ang isang enigma nila noong World War II. Kaya kahit sa treasure ay merong enigma. Okay, so napansin nyo ba ito ang katitso? Flat na flat yan. Talagang sinadyang tinapyas yan at kininis. Kasi smooth talaga ito. So merong kahulugan yan. So itong kanyang slanting dito, yan, ay pwedeng ito talaga na space. Ayan, ano bang importansya niyan? Bakit nilagyan dyan ng ito napaka-smooth, napaka-flat na surface? So ang importansya niyan, diyan yan nakaharap. Kung saan yan nakaharap. Kaya itong dito, bato to na malaki. Kaya sabi ko kanina ay pwedeng may laman ang loob ng bato. Ito na bato, itong malaki. Pwedeng may laman yan. Kaya detect nyo or masuhin nyo. Pati na rin itong ulo. Itong ulo, i-detect nyo rin yan sa gamit nyong Minelab. Yang Minelab na yan, maganda talaga yan pang treasure inside rock. Ginagamit ko yan sa pag-detect ng mga bato kung merong laman. Kaya kung ang na-detect ko na bato ay ang detection niya ay metal lamang, iron, hindi ko na binabasag. Pero kapag gold, yan ang oras na babasagin natin. Okay, so ito na sign, napaka-importante niyan kasi yan ay makinis. Ayan o. Talagang tinapyas siya parang laser. Flat na flat.
Kaya ang kahulugan niyan ay dito pa rin yan, treasure in front or beside the rock. Kung ito yung kanyang front, pwedeng dito rin kasi diyan naghaharap itong parang paa niya. At ang mata niya ay dito banda nakatingin. Doon sa sign na bilog na may dot, which is treasure under. Kaya sa palagay ko ay hindi lang isa ang meron. Pwedeng merong maliit doon, dito, sa itong treasure under sign, at pwede rin meron dito na maliit pa rin. At merong somewhere na tinitingnan ng ilong. Itong uso dito, ito, nakatingin yan sa malayo, nakahangad, nakatingala. So kung nakatingala yan, tinitingnan niya ay it's either merong burol or hill doon sa unahan or merong napakalaging bato. Ang treasure ay nasa itaas kasi nakatingala siya. Kaya isorbin nyo ang unahan nito, mga katiits. Kung anong tinitingnan yan, itong ilong niya naka nose to the wind. Ayan, nakatingin yan doon sa ibabaw, sa itaas. Kaya kung merong burol, merong hill, merong maliit na mountain, or malaking bato diyan sa unahan, sa ibabaw nun, sa ibabaw ng hill, sa ibabaw ng bato, hanapin ang item. Okay, so yan ang aking pag-analyze niyan, mga katiyats. Part 2 video ito. Ito yung na-analyze na natin noon, pero ngayon dahil meron akong natanggap na dagdag na mga pictures, ay nabigyan pa natin ng ibang analysis at ibang kahulugan ang mga posisyon ng bato na narito. Ako'y magpaalam na. Merry Christmas sa inyong lahat and have a very prosperous 2024.